Samantala, bagamat hindi pa nagsisimula ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong taon hinggil sa maanumalyang flood control projects, may mainit agad na mga ibinulgar si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Kung ano yan, alamin sa report ni Luisa Erispe. Technically, niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Ito ang naging tirada ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sinadya umano ng dating kalihim na magsumite sa Malacanang ng maling listahan ng grid coordinates ng flood control projects. Kaya mali rin ang makikita ngayon na listahan sa sumbong sa Pangulo website. Pinagtatakpan umano ni Bonoan ang tamang bilang ng ghost projects. No cover up niya talaga. Ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify. Sinusubukan ng ayusin ngayon ng DPWH ang listahan at ang 421 na inisyal na bilang ng ghost project posible pang bumaba. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Lunes, ilalabas ang bagong listahan ng grid coordinates. Ipapasabpi na naman si Bonoan ng Blue Ribbon. Kung hindi sumipot, dahil nga nasa Estados Unidos pa ito mula pa noong Nobyembre, ipapakontempt siya at maglalabas ng arrest warrant para mapauwi sa Pilipinas at humarap sa pagdinig. Kung may lalabas na warrant para sa kanya, kasi papadala namin siya ng subpoena. At siyempre, kung hindi siya makakarating, makukontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sigurado naman na may pananagutan na sa batas si Bonoan sa mga ginawa niya dahil bukod sa panloloko sa Pangulo, dati nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano si Bonoan ng 1 billion pesos kickbacks sa ghost projects. Bukod kay Bonoan, ipapasabpi na rin si Zaldico. At parehas ng dating kalihim, papauwiin siya sa Pilipinas para humarap sa investigasyon. Kung hindi extradition treaty, pwede ring Interpol o sa European Union. Si Congressman Leandro Leviste naman, iimbitahin din sa Lunes para naman pag-usapan ng Cabral Files. Imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, nandiyan sa Blue Ribbon. So pwede niyang i-compara yung kanyang files with those of the DPWH. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.